All you need is pride. ACS. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Dagdagang kaalaman kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas! 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 Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Isang oras na talakayan po tungkol sa ating kalusugan. Ito po ang programang Lunas sa DZRH at RHTV. Makakasama Eleni Bensal, and this evening mapalad po tayo at napaunlakan po muli ang ating imbitasyon ng ating pinagkakatiwalaang active rheumatology consultant sa St. Luke's Medical Center, BGCN, Quezon City, and affiliated rin po siya, rheumatologist at UST Hospital. I-welcome po natin, walang iba kung hindi si Dr. Evan Vista. Good evening, Doc. How are you? Magandang gabi, Elay, at sa iyong mga tagapakinig. Good evening. Yes, good evening nga rin po sa mga nakatutok na rin sa ating Facebook page, Lunas, sa DZRH at Radyo Natin FM, and of course sa DZRH News. Ang pag-uusapan natin ngayon, Doc, iba't ibang klase ng rayuma. Maraming mga elderly ang umaaray sa sakit na ito. Bakit nga po ba nagkakaroon ng rayuma? Ano-ano nga po ba yung mga tamang pamamaraan para ito ay matugunan? Lahat po yan ay ating tatalakayin dito sa ating programa. So, before anything else, maaari nyo nga rin po palang i-like at i-follow muli ang aming Facebook page na Lunas sa DZRH at Radyo Natin FM. Flash Report! Flash Report! Sandali lamang po sa mga nakatutok sa programang Lunas. 3 patay sa sunog sa Lower Bicutan, Taguig City. RH27 Noche, kakas sa report, Noche. Yes, tama ka dyan, Josa. Ito 3 yung nasawi ngayon dito sa sunog na sumiklab dito sa Barangay New Lower Bicutan sa lungsod ng Taguig. Ito ang kinumpirma ng Taguig City Fire Marshal na si Superintendent Gary Nela Juliana. Ayon kay Julian, ng ating makausap, yung dalawa dito Diyosa ay mag-asawa, habang yung isa ay stroke patient. Find out na rin itong sunog na umabot sa unang alarma. Sa ngayon ay patuloy pang iniimbestigahan ng Taguig City Bureau of Fire Protection. RH27, natika ka sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report! Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH! Flash Report! Maraming salamat RH27 Noche, kakas. Balik po tayo sa programang Lunas. Patuloy ang inyong pakikinig dito sa DZRH. Pag-usapan natin, Doc, iba't ibang klase ng rayuma. Siguro mag-focus na lamang po tayo sa top 4, Tama. So, importante na maintindihan ng mga listeners and viewers mo na more than 100 types, higit 100 ang klase ng rayuma. Wala kasi itong English equivalent dahil yung arthritis, pinapag-interchange nila yung arthritis sa rayuma, Pero importante na maintindihan ang lahat na magkakaiba yung mga yan. May mga rheumatic disease na hindi lang arthritis.
tulad ng mga autoimmune diseases, katulad ng lupus. Meron ding autoimmune disease na arthritis tulad ng rheumatoid arthritis. So importante talaga na maintindihan sila na iba-iba rin yung gamutan nila. Siguro broadly, merong inflammatory, merong degenerative. So ang una kong i-discuss sa'yo yung pinaka-malubhang common yung osteoarthritis yun, no? So pero yung pinaka-mas seryosong condition is yung lupus. Okay. So ito ay isang autoimmune disease na systemic na ginagamot ng mga rheumatologists. Meron din itong arthritis na kasama pero hindi lang yun ang organ na involved sa lupus. So it's systemic lupus erythematosus. So virtually any organ of the body ay involved. At ito ay ginagamot namin kasi ito ay isang inflammatory condition na mamaga. So, ang mga rheumatologists kasi, specialista sa mga inflammation. So, sa lupus, ito ay may classic na presentation, usually kababaihan ng affected. So, hindi lang tatanda, no? Ito ay actually affected yung mga batang babae, yung mga pregnancy-bearing age na tinatawag. So, usually they are young, in their 20s, and then up to their middle age. Meron silang classic na presentation, no? Sometimes yung balat lang yung involved, parang nagkakaroon ng pamumula sa pisngi o kaya meron naman Parang minsan na itsurang nagpapasadok. Correct, or parang na sunburn yung mukha, no? Yung parang may butterfly rash. Yun yung malar rash na tinatawag. And then meron din minsan affected yung mga singaw palagi o kaya naman nalalagas ang buhok. Nagkakaroon ng joint pain and swelling, arthritis sa mga medium-sized joints like sa kamay. And then meron ding mga patients na affected yung kidney. Ito yung tinatawag na lupus nephritis na nagmamanas talaga sila, no? Manas na manas. So, arthritis ang isa sa mga manifestation yan, pero meron kami sinusunod na clinical and laboratory criteria para masabing may lupus. So, ang sakit na ito, hindi naman ito parang cancer na talagang matindi na kailangan lang makontrol ng maaga kasi natutulog siya. So, natutulog. Na ano to po? Natutulog? Oo, kumbaga pwede siyang patulugin in remission, clinical remission ang medical term dyan, no? So basically, ang nangyayari sa mga lupus patients, kinokontrol namin yung inflammation, binibigyan namin ng mga immunosuppressant, and then minomonitor namin yung iba't ibang organs para malaman namin kung ano yung involved during disease activity. So, Doc, ano po yung pinaka-main cause kung bakit nagkakaroon po ng lupus? Ito po ba ay dahil sa pagkain o sa lifestyle or even sa kanilang blood type, ano? Merong tinatawag na autoantibodies. So, ang isang lupus patient ay nagproduce itong autoantibodies. Yung autoantibodies, inaatake niya yung mga sariling organs. So, kaya nga auto, no? So, these are antibodies na nagkakaroon ng reaction, immune complex reaction, in the form of inflammation. So, nagkakaroon ng tubig sa baga, tubig sa balutan ng puso, and then joint swelling, arthritis, and then skin erythematous rashes, so namamaga or nagkakaroon ng rashes, and then yung kidney nagkakaroon ng nephritis, so namamaga din yung kidney. So virtually any organ pwedeng maapektuhan sa lupus, kaya systemic lupus ang tawag. Gaano karami yung apektado dito sa bansa, Doc? Or gaano ito kadalas nangyayari? Marami po bang apektado or tinatamaan ng ganitong klaseng sakit? So katulad ng binanggit ko kanina, no, yung mga women, babae mas common. Pwede rin magkaroon ng isang lalaki ng lupus at mas grabe ang presentation kapag kalalaki yan, no? Pero mas common ito sa kababaihan. Wala tayong exact prevalence, pero around in the US, yung rough estimate is around 2 million from their population. So basically, mga 1 up to 2% of the population. Hindi ganun karami tulad ng mga hypertension or mga diabetes or even yung common rheumatic disease like osteoarthritis. Pero importante itong makita kasi ng maaga kasi marami itong complications. Okay, pero paano natin, Doc, malalaman na tayo pala ay tinamaan na o nakakaranas na ng lupus, ano? Kapag ba simula ba yung mga rashes na yan, yun yung pinaka-early warning sign o yung pinaka-red flag na maituturing natin? Well, yes, gaya ng sinabi ko, no, iba-iba yung presentation niya, depende sa organ involved. Yun ang pinaka-obvious and common. Meron sa tinatawag na pathognomonic signs. Pathognomonic means yung nakikita lang ito sa condition ito, like yung malar rash. Sa lupus lang yan.
Tapos kapag nagmamanas ka ng todo, yung paa mo, legs mo talagang manas na manas, for no apparent reason, pag chinek, may protein, nagtatapot ka ng protein, and then you check the antibody. So ang hallmark talaga is to do this antibody test, yung screening. Kapag taas yung titer niya, through indirect immunofluorescence yung tawag namin doon na namin tinitignan ng iba pang antibodies para malaman namin kung ano yung organ na babatayan. Doc, may kaibigan rin ako na may ganitong klaseng kondisyon, na kaklase ko siya noong high school, normal. As in, wala talaga akong makikitang kahit na anong manifestation ng mga nabanggit ninyo. Pero pagdating nitong nagtatrabaho na kami, tsaka lang po nalaman na siya po ay may lupus. Bakit nangyayari yun, Doc? So, sometimes meron kang tinatawag na genetic predisposition. So, you carry yung susceptibility genes. Tapos, any form of environmental trigger tulad ng stress, pwedeng ma-activate yung katawan mo, mag-produce ng autoantibodies. For example, pag nagbuntis ka, tapos may pasyente na may tinatawag na APAS, isang klase ng lupus yun na prone na makunan yung pagpanganganak, no? So, hindi nabubuo yung pregnancy. So, may antibodies ka dahil dun sa APAS, kaya nakukunan ka palagi. So yung question mo na mukha silang normal kapag hindi active yung disease, that's true. Kaya yung tungkol namin, kami mga rheumatologists, na patahimikin siya or patulugin, no? Kasi natutulog naman ang lupus. Kasi they are normal, they can lead a normal life. Pero pag nag-active siya yun, debilitated na. So, pwede pa rin naman na ma-extend yung lifespan nila, Doc, kahit na sila ay may lupus? Oh yes, dramatically nag-improve na yung lifespan ng mga lupus patients. In the 1950s, ang datos ay mga 5-year survival data, mababa, no? Mga half 50%. No? Pero ngayon, they actually reach the average lifespan of a normal individual. More than 90% may 10-year survival. Pwede daw po ba, Doc, na malaman pagkasilang pa lang na ito po ba ay may potential na magkaroon ng lupus, or kapag yung medical check-up tayo yearly, di ba, Doc? Unfortunately, kasi hindi routine na ginagawa yung antibody screening na sinasabi ko. Kasi nagdudulot lang ito ng agam-agam, no? Kung positive ka, hindi ibig sabihin may lupus ka na. So kung ang chance mo sa pamilya, may mga first-degree relatives ka na may lupus, pwedeng bantayan yung titer, pero hindi to routine na chine-check. Kasi some patients, may antibody sila habang buhay pero hindi sila nagde-develop ng lupus. So you need to fulfill the clinical criteria rather than just the laboratory. Paano po yung mga nagdadalang tao, Doc? Pwede daw po ba yun ipamana sa kanilang mga anak, or pwede daw po bang mahawa yung mga isisilang nilang sanggol? Unfortunately, meron tayong tinatawag na neonatal lupus. So neonatal, bagong silang, napapasa yung antibody tulad ng anti-Ro, isang specific antibody yan, anti-SSA, na prone ng bagong silang or during the time na nasa sinapupunan siya ng nanay, magkaroon ng cardiac abnormality, cardiac dysrhythmia, no? Heart block yung tawag. So yes. So yung question na yan, yes, posible maipasa. So kailangan lang talaga mabantayan. Okay, sige. Pag-usapan pa po natin, Doc, isa pa lamang yan sa isa sa mga maituturing nating malala, or sabihin nating pinakamasakit na bahagi ng pagkakaroon ng arthritis. Sabi nyo kanina, more than 100 types of arthritis. So alamin pa po natin yung pinaka-common rin po na nararanasan ng ating mga kababayan sa ating pagbabalik dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RH. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Mali. Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful!
Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH
Sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026, hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa... Paano ito maiiwasan at malulunasan? Tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Nagbabalik po, second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Ang programang ito ay hatid rin po sa atin ng Shield Bath Soap para po sa mga kakauwi lamang ng kanilang tahanan. Ugaliin po na maghugas ng kamay at maglinis ng katawan gamit po ang Shield Bath Soap. Ang Shield Bath Soap ay galit sa sakit at may malasakit at sulit na sulit. Gawa po sa atin ng ACS. Sa pagpapatuloy po ng ating discussion, Doc, bago natin puntahan yung iba pang uri ng arthritis, paano nga naman daw po ba ginagamot itong lupus? Meron daw po bang parang maintenance medicine para nga po patulugin yung antibody na umaatake sa kanya, para nga po hindi mag-manifest yung mga pamamaga or yung rashes at iba pang symptoms? So, dahil ang lupus ay autoimmune disease, kailangan mo kontrolin yung immune system. May immune dysregulation, mostly immunosuppression in the form of yung mga steroids. Pero marami pang ibang gamot, no? So, depende sa organ na involved. Ang mainstay ay yung tinatawag na hydroxychloroquine na sumikat yan noong last year dahil unang ginamit sa COVID, no? So, because it's an immune modulator, it's a good steroid sparer. Meaning, kapag naka-hydroxychloroquine ka, hindi ka masyadong nakadepend sa steroids, which is common medication sa lupus. So yun ay unang dinevelop for malaria, pero now it's a mainstay treatment for SLE or systemic lupus erythematosus. Ito, Doc, so parang bali forever niya na rin gagamutin, or kapag yung may mga pag-atake lamang or yung mga manifestation, saka lang siya mag-iinom ng gamot? So iba-iba yung schools of thought dyan. So yung iba, they want to continue the hydroxychloroquine kahit in disease remission. So ang importanteng susi lang dito ay ma-monitor yung pasyente ng tama. Kasi hindi lang yung sakit, no, pati mga gamot in the long term, may mga toxicities din yan. So the key is monitoring talaga long term. Okay, so puntahan naman natin, Doc, iba pang uri ng arthritis na siguro masasabi natin second to the painful, doon sa lupus. So ito naman, talagang joints na yung pinaka-ina-atake niya. Kasi sa lupus, sabi ko, halos lahat ng organs, no? Yes. So it could also affect different organs. Pero ang pinaka-main organ talaga is the joint na talaga kailangan involved para masabi mong rheumatoid arthritis ka. So yun ang condition na i-discuss ko. Ang rheumatoid arthritis is an inflammatory or namamaga ang klase ng rheuma, no? So autoimmune din siya, may antibodies din siya katulad ng lupus, kaya parang kapatid siya ng lupus. So ito yung na rheumatoid factor at saka anti-CCP na hindi mo nakikita dun sa mga rheuma na pang matatanda o yung mga sports na condition, no? So it's an autoimmune disease. Ganon din yung gamutan niyan, strong immunosuppression. At the same time, we control the inflammation. Pwede ring mag-lead ng normal life ang mga may rheumatoid arthritis. Importante lang na makita sila ng maaga kasi ito naman ang klase ng arthritis na nagde-deform. So kung may nakita kayo yung mga kamay talaga nila is talagang nakabaluktot. Nabaliko na, oo. Yes. So merong mga pasyente na tinatawag nagkakaroon ng erosion, synovial thickening, panos formation sa tuhod. So yung mga yan, usually kababaihan na naman. So this time, hindi yung mga pregnancy-bearing age, but yung mas matanda sa kanila, like middle age. Hindi naman yung senior. Not necessarily senior, middle age, kasi yung mga senior, yun yung osteoarthritis, no? Okay. Pwede ka rin magkaroon ng RA kahit senior ka, pero nag-uumpisa yan, mga middle-aged women. Pwede rin ulit sa lalaki, pero mas lamang na naman ang babae na nagkakaroon ng rheumatoid arthritis. It has something to do po ba dahil sa aming mga hormones, yung sa tinatawag nating, yung estrogen? So marami ng pag-aaral tungkol dyan, like sa lupus yung Salinas Leday, hindi convincing yung evidence na talagang may hormonal influence, no? So may mga theoretical postulated mechanism, pero yung mga cohort na tinatawag yung mga na-enroll na pasyente, hindi nila ma-convincingly say na may direct cause ang hormones ng kababaihan. More on the genetic risk, no? Katulad ng isang data na sinasabi nila yung X chromosome. So andun tayo sa level ng gene. Okay, so hindi rin to may ugnay, Doc, dahil nagme-menopause na po, 'di ba? Kasi sabi natin dun sa middle age, so para mga 40s and above.
Tama po. So, ang strong environmental nick na talagang napatunayan ay yung smoking. So usually, mga female smokers yung profile. May mga pasyente na talagang chronic smoker. Rheumatoid arthritis is a risk factor kung nagsasmoking ka, no, ng ma-heavy. So may tinatawag na citrulline, yung isang antibody, anti-CCP. Yun derivative na rin yan nung, sa smoke, no? So basically, na-isolate nila yan dito sa buccal mucosa. So nakikita nila yan. So ang nangyayari sa rheumatoid arthritis, kapag hindi ito naagapan, irreversible deformity. So meaning, kapag nasira na yung joint, hindi na yun babalik sa normal. So kailangan... Ganun na talaga, balik ko na mahirap nang mag-work muli. Yeah. So kailangan siya makita ng maaga kasi yung iba, dinidismiss lang nila as parang rayuma na simple nga, mas common yun. So hanggang sa nag-deform na, hindi na mahabol. Interestingly, maraming gamot ngayon sa rheumatoid arthritis binibigay din sa COVID sa pangdaigdigan, no? Katulad ng mga monoclonal antibody tulad ng tocilizumab at saka itong baricitinib. Kasi itong mga gamot na ito, may silbi siya sa ibang extra-articular manifestation ng rheumatoid arthritis. Halimbawa, yung lungs, no? Yung interstitial lung disease na tinatawag. So, ang nangyayari, nagpepeklat yung baga. So, parang nakita na rin nila sa COVID, no? Pag nag-CT scan, may mga ground glass opacities. So, yung gamot na binibigay doon, yung tocilizumab sa rheumatoid arthritis, ngayon ini-include siya sa mga US National Institute of Health na guidelines saka na Infectious Disease Society of America. So ina-adapt din natin dito. Medyo advanced yung mga gamot na to at kailangan talagang ibigay ng tama kasi matatapang, no? Ano nga po ba muna, Doc, yung mga pinakapangunahing senyales na ang isang tao o ang isang babae ay mayroon pong rheumatoid arthritis o RA? So, ang kailangan nila bantayan is pagising nila sa umaga, talagang stiff yung kamay nila. So, usually tumatagal yan ng kalahating oras, hindi nila maibaluktot or mabuksan. Hindi sila makapag-close open. Correct. Sa umaga, very stiff. And then, talagang merong pamamaga. So, makikita nila, hindi maisot nila yung mga singsing nila. So, sumisikip. So, may puffiness talaga. Usually, kamay. At symmetrical ito, involve ang kanan at kaliwa. So hindi lang isa, bihira yung isa, pero usually symmetrical sila, balikat, kamay, elbow, ankles, knees. So medium at saka large size of joints. Ano ba yan, Doc? Parang sabihin nating dire-diretso for 1 week, ganun yung mararanasan nila, or on and off din? Kasi di ba minsan may mga pamamaga talaga tayo na kapag minsan nakarami tayo ng pagkain or sabihin natin munggo, beans or something na nakapag-trigger, di ba, Doc, ng pamamaga. So, Eli, tama, no? Yan yung i-discuss natin na susunod na arthritis, yung gout. So, ang nangyayari kasi, ang common notion ng lahat is ina-attribute nila yung rheuma sa nakain nila. Pero hindi kasi ganun yung approach dyan, no? Kasi ang gout, ang isang uri ng arthritis na related sa levels ng uric acid. So hindi lahat ng arthritis dahil dun sa nakain. So importante ma-distinguish natin yung rheumatoid arthritis. So when we shift now to gout, it's also important na i-emphasize ko na only at least 25% lang ang dahil sa kinakain natin kapag may gout ka. So ang pinaka-culprit or sanhi ng pagkakaroon ng gout kapag hindi maganda yung paglabas ng uric acid sa ihi. Kasi ini-excrete natin yan, so hindi yan natitira. Pero pag maraming natira sa katawan, sa dugo, nagiging crystal siya, so nagiging mga parang karayom siya, nagpupunta siya sa joints, and then nagkukos siya ng inflammatory reaction. So napakasakit, usually paa. Ito naman, kalalakihan naman ang inaatake nito, no? So mas common naman ang kalalakihan. At saka tama ka, usually pag heavy, anything in excess, like heavy alcohol drinking, o kaya yung mga may kasamang pulutan na may organ meat, kinabukasan, meron na silang atake ng gout, di na yan sila makatayo, immobile na sila, debilitated. So ang susi naman dito is kailangan makita natin yung uric acid level at baseline, yung walang atake. Usually, meron siyang level na sinusunod. 6.8 yung pagka-level nito sa dugo, serum. Kapag mataas dito, nag-precipitate na siya, madali na siya mag-crystallize. So binibigyan din niya ng maintenance para ma-maintain yung target na 6 mg or 6.8 below.
Okay. Pero balikan muna natin doon, Doc, sa yung rheumatoid arthritis. Babaeng pa nga rin po yung pinakamaraming population na apektado nitong sakit na ito. So, papaano po kapag nakakaranas sila ng pananakit or yung pamamaga sa kamay na hindi po nga nila maigalaw, pwede po bang ipahinga lang yun? Tapos hot or cold compress, exercise, massage? So yung mga non-pharmacologic intervention like exercise, massage, compress, hot and cold, importante yan sa lahat ng klase ng arthritis. Pero yung cold sa gout lang, hindi pwede ang hot. Now, yung mga pasyente may rheumatoid arthritis, kung puro non-pharmacologic lang, unfortunately hindi sapat. Kasi talagang nade-deform, no? So kailangan mo talagang ma-diagnose siya na rheumatoid siya, may mga tests. At kailangan talaga siyang bigyan ng gamot para makontrol yung inflammation. Ito rin, Doc, ay biglaan na rin lang na mararanasan. May mga pasyente, may clinical criteria ulit kami sinusunod. May mga pasyente nag-uumpisa muna sa kamay. So may criteria kami, kailangan chronic yung arthritis. So it's more than 6 weeks. So hindi naman siya magbiglaan, no? Tapos symmetrical. Napapadalas ng ganun po yung nararamdaman nila. So, progressive ang tawag. Tapos small joints kasama na. So pagka talagang nagtutuloy-tuloy yung pain, tapos nadadagdagan, kailangan na siya magpatingin sa rheumatologist or sa kanyang primary care doctor, and then they would refer kung kailangan ng antibody testing. Sa pagkakaroon po ng rheumatoid arthritis, Doc, kapag po ba napabayaan, maaari daw po bang humantong naman ito sa pagkakaroon ng lupus? Merong mga tinatawag ng overlap. So it's a good question, Eli, no? So dahil pareho silang autoimmune disease, some patients may auto-antibody sa rheumatoid arthritis, tapos meron din siyang auto-antibody sa lupus. So yung tinatawag na overlap syndromes. Meron silang tinawag sa libro niyan sa US, no? Rupus na ang tawag. So dahil combine na. Correct. So any form of autoimmune disease na systemic, pwede silang mag-overlap. So yeah, kailangan talaga silang makita ng maaga. Okay, pag-usapan naman po natin gout at iba pa nga pong common arthritis sa ating pagbabalik dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RH2. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Calefagton, amoy nakaka-joyful. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS.
Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Sa panahong sinusubok ang ating agrikultura, ng pabago-bagong panahon, pagbaba ng market prices at pest at disease outbreaks, isa ang crop insurance sa mga matatag na proteksyon ng ating mga magsasaka. Paano nga ba kumuha ng crop insurance? Ano-ano ang mga benepisyo at ilang porsyento na ng ating mga magsasaka ang protektado? Abangan yan at iba pang balita sa agrikultura sa Masagana Pinas sa DZRH ngayong Sabado, May 9, alas 10:30 hanggang alas 11:30 ng umaga. Halika na, tayo na sa Masaganang Pinas. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Usapang arthritis, iba't ibang uri ng arthritis, natalakay na rin po natin yung lupus at yung rheumatoid arthritis o yung RA, and slightly yung gout. Yung gout, Doc, na pag-usapan na rin natin to before, pero marami pa rin po yung mga katanungan mula sa listeners and followers natin kung ano-ano nga daw po ba yung mga triggering factor talaga kung bakit nade-develop itong gout. Sabi nyo kanina, maraming kalalakihan ang apektado naman ito. So at this time, mga lalaki naman ang common na nagkakaroon ng gout compared sa kababaihan. Ngunit kapag ikaw ay nag-reach ng menopause, ito na ngayon, Ella, yung may effect ang hormones. Kasi ang estrogen kasi meron itong uricosuric effect. Katulad ng binanggit ko kanina, kailangan maihi mo yung uric acid, no? Kasi pag naiwan, nagiging crystals. So kapag nag-menopause ka, nawawala yung help ng estrogen as a uricosuric. So yung prevalence o yung dami ng nagkakagout pag menopause na yung babae, pantay na. Pero yung mga premenopausal, mas marami pa rin ang kalalakihan talaga. So lifestyle is really one factor, pero 25% lang yung effect talaga ng diet. So most of the time, it's the under-excretion o yung hirap na paglabas ng uric acid sa ihi. So nakikita natin habang tumatanda, like yung mga sa routine annual physical exam, yung mga may chronic na condition like diabetes, hypertensive, nagkakaroon ng problema sa kidney rin, CKD yung tinatawag, hindi nila efficiently or epektibong napapalabas ng uric acid. Tumataas na yung levels ng uric acid nila. Minsan, incidental finding lang sa annual exam. Ang tawag lang hyperuricemia, asymptomatic. Ngunit kapag umabot ka na sa persistent hyperuricemia, tapos may predisposition ka, nagkaroon ka na ng atake, ito na yung tinatawag na acute gout attack or acute gouty arthritis, no? So, common sa kanila yung yung hinlalaki sa paa, the big toe. Okay, yes. Sa paa, no? So, yun yung unang-unang attack. Majority, ang tawag doon ay podagra. So sila yung hindi makatayo, usually yung mga lalaki, no? Yung sinabi kong uminom ng matagal ng magdamagan, excessive, pagising sa umaga, magayong big toe, yung first MTP. So yun yung podagra. So basically ang gout, kapag hindi na control, ultimately nagkakaroon ng deposit ng uric acid din sa kidney mismo. So may complication din yan. So ito yung urate nephropathy. Tapos minsan predispose sila mag-develop ng kidney stones. So maraming komplikasyon. So
So, pwedeng ma-dialysis eventually. Ultimately, katulad ng mga pasyente na hindi nagpapababa ng uric acid, take lang ng pain reliever, kapag may atake, napapadalas yung atake niya, napapadalas ang pag-take ng mga pain reliever, nasisira ang kidney, aside from the fact na nagde-deposit ng uric acid sa kidney. Sa usaping gout po ba, Doc, hindi kasama dyan yung mga kamay, braso, o yung dito sa upper extremities natin? So, kapag hindi na control ang gout, pataas yan, no? Nag-uumpisa yan sa paa, aakyat yan. At ang pinakapangit pag nagkaroon ka na ng tinatawag na TOFI or chronic tophaceous gout. Ito Which yung means? nakikita nyo mga bukol-bukol. Minsan nasa tenga pa nga yan, puti, parang chalk-like material, matigas sa paligid ng joints. So kung sa babae, yung sa rheumatoid arthritis, nakikita nyo yung deformity. Itong gout, ito yung parang mga bukol na nakaumbok sa paligid ng mga joints. So hanggang sa kamay, pwede yan sa elbow. So yun ang kailangan natin iwasan. Kasi nape-prevent naman yan Opo. So kung nasa paa, Doc, ano po yung pwede nating gawin para hindi na po tumaas or madamay pa yung iba nating bahagi ng katawan? So ganoon din, may target tayo na uric acid level. Kailangan ma-maintain natin to at continuously ma-monitor. So tuloy-tuloy lang yung mga gamot na tinatawag na urate lowering drugs. And then, ina-adjust lang natin depende sa results. Parang the way you do sa diabetes, di ba? May tina-target na level. Yes. So, then yung gout, yung uric acid tina-target natin para ma-prevent yung complications. So, every day, parang maintenance medicine rin po yung inuman nito, Doc, para ma-maintain nga rin po natin yung kanilang uric acid. Tama po ba? Correct. So, meron talaga tayong target levels. Ano po yung target level na dapat nilang bantayan para kapag yung nagpa-check up sila, makita nila yung figures, ay nasa parang critical stage or dapat nang ikabahala? So, ang guidelines kasi, hindi mo basta-basta tinitreat ang gout or ang uric acid na mataas. Kasi, syempre, may lahat ng gamot may side effects, no? So, kailangan talaga meron kang compelling indication. Let's say, nagka-atake ka na ng gout dati. So, ang threshold ay 6.8 milligrams per deciliter. So, kapag above that, it tends to be supersaturated, nagpa-precipitate, nagiging crystal. Kasi tunaw yung uric acid sa dugo So, soluble siya, nagiging insoluble. So, ang goal is pababain siya to less than 6 or wag naman masyadong mababa to less than 3. No? Kapag may TOFI ka na, less than 5 based on different guidelines. Tapos, Doc, ito po ba ay dapat rin dalasan na pag-inom ng mga pain reliever kapag umaatake? Yun ang importanteng kailangan i-educate lahat, no? Kasi ang gout sa umpisa, ang tagal ng pagitan bawat attack. Pero pag hindi mo nakakontrol ang gout, nagbi-build up ng crystals around the joint, mabilis na siyang mamaga. So yung mahabang interval nagiging maiksi na, madalas take ng pain reliever, nababurn din yung kidney mo, ultimately masira na yung kidney talaga. So dapat, Doc, para nga po maiwasan yung mabilis o yung frequent attack nito, ano po yung aside sa pag-monitor, may mga pagkain rin po ba dapat silang iwasan? Yeah, so yung mga alcohol na excessive, malaki talaga yung data niyan na talaga nagko-contribute. Tapos organ meats, high fructose diet, soft drinks, powdered juices. Yan yung mga dapat po iwasan. Yeah, tama. So talagang, kumbaga yung pasyente, meron siyang particular food diary. Minsan kasi kung lahat ipagbabaw, wala nang matitira So makita nila kung ano talaga yung nagkakos ng attack nila. No? Sometimes hindi kasi yung ingredients, kung paano siya prepare yung dish. So pag umorder ka ng breaded chicken as compared to roast chicken na may gravy, so ganon, yung differences ng mga diet, so make a food list, no? So yung organ meat talaga, more on avoid animal protein versus the vegetable protein. Hindi naman necessarily, Doc, na hindi na nila pwedeng kainin. Iiwasan or lilimitahan lang. Paunti-unti pwede pa rin. Tama. So, lalo na kung normal naman ang uric acid nila on target, pwede pa rin naman in moderation. Dito po, Doc, kanina sabi nyo, di ba, kapag tayo ay nagkaroon ng gout, hindi pwedeng hot compress. Tama, Eli. So, cold compress yung nire-recommenda sa guidelines. Kasi we want to lessen the blood flow para yung temperature, kasi nga magana yung area. No? So, we want to put cold compress para dun sa distal part ng mga affected na joints.
Pero kung sa paa, di ba mas madali, parang mas madali. Kasi kung nagtatrabaho ka, pwede kang, katulad ngayon, work from home. Yes. Hindi mo naman kailangan mag-commute, hindi mo naman kailangan na bumiyahe, maglakad. So, makakapagtrabaho ka pa rin. Pero kapag nasa kamay na, Doc, yung gout, papaano po sila magiging productive pa rin? So, kung may TOEFL na, natutunaw naman yan. Kapag talagang functionally limited, pwede kang magkaroon ng surgical debulking, tinatawag. So yung friends naming orthopedic surgeon can help us with that. Pero kapag hindi naman siya functionally limiting, tutuloy lang niya yung urate lowering therapy, matutunaw din yan. Anong usual age daw po ba nag-a-attack yung itong gout? So, depende, no? May mga as young as kung mataas talaga yung family history, malaki, marami. So, even as young as teens, so meron kami mga pasyenteng ganyan. Yung mga merong enzyme or inherent defects, young talaga, bihira yun, no? Congenital. Pero yeah, mga bata pa lang, young adults, tapos up to senior years, meron pa rin. Young adults, dahil Doc na expose na sila sa labis na pag-inom rin po ng alak? Correct. So one factor is yung lifestyle change, no? So adapted na kasi tayo. So part na siya parang sa metabolic syndrome, yung mga hyperuricemia. So these are predisposed to develop gout. Alright. Pag-usapan pa natin, Doc, iba pang uri ng arthritis sa ating pagbabalik. Dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. DZRH number 1 na naman sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo Fabcon, amoy nakaka-joyful. ang bango ng sampayan. Tara na magsayaw. Fabcon, amoy nakaka-joyful. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Po sa programang Lunas, DZRH at RHTV. Tuloy-tuloy pa nga rin po ang ating discussion tungkol sa iba't ibang uri ng arthritis. We've discussed already lupus, rheumatoid arthritis, and gout. Ano pa nga po kaya yung isa sa mga maibibigay sa atin ni Doc
Evan. Ano? Doc, syempre mamaya tatalakayin rin po natin, di ba, yung mga prevention tips rin at kung paano nga rin po ba nila matutugunan itong arthritis kapag nasa bahay lang dahil nga po sa banta pa rin po ng COVID-19 na limitado pa rin po yung ating biyahe and yung ating movement. So, aside from gout, Doc, ano pa po yung isa sa mga, may tuturing siguro nating pinaka-common na arthritis? So, tama, Eli, no? Itong huli, ito na yung pinaka-common na arthritis. Ito yung osteoarthritis. So, misnomer nga siya kasi itis is meaning inflammation sa, sa ancient language. So, kapag ka osteoarthritis, it's mainly degenerative. So, yung itis parang sabi nila meron sa mga bagong data may konting inflammation sa clinical pero mainly ang problema sa osteoarthritis is degenerative siya, part of aging in short. So ito yung nakikita natin sa matatanda, sa mga senior citizen. And usually affected dito yung mga weight-bearing joints tulad ng tuhod, hips, at saka mga ankles, no? So, pinaka-common ay yung knee osteoarthritis. So, if you see patients na talagang nasakang na or napiki yung genu-valgus valgus deformities, so, tapos nakabaston, yan yung mga may osteoarthritis. So, yung severity niya, meron tinatawag na Kellgren-Lawrence score sa X-ray. So, pag nag-radiograph ka, kailangan nakatayo yung X-ray. Pag kinulang ka ng X-ray nakatayo, makikita mo yung joint space, talagang nagnanarrow na, no? So, yung hita at saka yung binti, nagdidikit na sila. Napupunod na yung cartilage, yung meniscus sa gitna. Tapos, minsan may mga parang kinain dito na tinatawag na sclerosis, no? So, maganda may picture tayo niyan. Tapos, ang nangyayari sa osteoarthritis, ang classic features niyan is hirap silang bumangon pag nakatayo ng matagal. Kaya any weight-bearing activity tulad ng pagbaba sa hagdanan, hirap, no? So, ito rin, Doc, yung kadalasan na nangyayari kapag yung mahaba yung biyahe, long ride, di ba? So, kasi maraming litid sa paligid ng knees, no? So, nagsistiffen din yan ultimately, no? So, hirap bumangon kapag ganyan, prolonged sitting and then you try to stand. So, yes. So, ano siya, no? Parte na rin yan, pero usually ito'y degenerative talaga. Aside po dun sa tuhod, balakang, paano to, Doc, nakaka-apekto? Yung mahabang pag-upo rin. Kunwari, 8 hours na halos, di ba, sa trabaho, tatayo lang kapag magsi-CR o di naman kaya may kukunin sa cabinet, pero all throughout talaga nakatutok sa kanilang computer. Age is actually the strongest risk factor. Kung bata-bata ka pa, okay pa, no? Pero pag mga 50 pataas, and weight is also a strong factor. So kung talagang mabigat ka tas matanda ka na, talagang hirap na yan, no? So basically, ang nangyayari, affected yung weight-bearing joints. So nagkakaroon talaga ng cartilage degradation, joint space narrowing. So meron pala isang klase ng osteoarthritis na hindi related ang weight. Yun yung tinatawag na osteoarthritis of the hands. Yung Heber-Dens nodes at saka yung Bouchard's nodes, nakikita yan sa distal interphalangeal joint, sa dulo at saka sa gitna. Ito naman ay genetic. So may mga pasyente na nagsasabi ba't may mga buto silang umuusbong sa daliri, no? So meron din ganong osteoarthritis. So iba naman yun, hindi siya weight-bearing. Pero hindi siya rheumatoid arthritis na autoimmune. Talagang degenerative pa rin siya na may genetic risk. Sa osteoarthritis daw po ba, Doc, ito rin daw po ba ay dahilan ng kakulangan ng kanilang calcium? Yun ay osteoporosis. So napapagpalit yung dalawa, no? So matidiscuss pa rin natin yung osteoporosis. So ang osteoporosis kasi, common naman to sa kababaihan ulit, pero this time postmenopausal. So usually yung mga nawalan na minsan naoperahan, natanggal yung ovary kaya mas maaga ang menopause, no? Surgical menopause. So osteoporosis, brittleness of the bone. It basically means that no, brittle yung bone, maling upo, maling tayo, pwedeng mabalian. Osteoarthritis is the joints, the weight-bearing joint. So malaking factor, Ella, yung paghalimbawa hindi ka active ng bata, mahina yung mga muscles mo sa paligid ng joints. So tendency is mag-atrophy, so mahirapan ka rin yung weight bearing, no? So kung strong yan, toned yung mga muscles, yung gastrocnemius, yung sa likod ng legs at saka yung adductors, matutulungan niya yung joints na buhatin yung katawan. So talagang importante yung weight bearing activities, isometric exercises,
being active will help prevent osteoarthritis. What particular exercise yung i-recommend natin para po sa may mga arthritis, hindi lamang sa osteoarthritis, pati po yung sa iba nating na-discuss kanina, yung gout, and lupus, and even yung rheumatoid arthritis. Kasi di ba yung iba, kapag sinasabi na, hindi na ako magbabike, hindi na ako magwo-walking kasi nga parang itinuturing nilang exempted na yung sarili nila kasi nga may mga health problems sila. So generally, cardiovascular exercise are good for overall health, no? Pero kung may osteoarthritis ka, hindi advisable ang running kasi weight-bearing yon. Okay. So kung treadmill ka, huwag ka nang mag-running. Pwede ka na lang mag-brisk walking, ideally nga, hanggat maaari. Ayaw natin ng weight-bearing activities. So bicycle is good for osteoarthritis. At tapos pag rheumatoid arthritis naman, so ang key dito ay yung range of motion exercises, conditioning, the muscles and the ligaments around the joints, importante. At saka yung range of motion, at saka strengthening. So, pag rheumatoid arthritis, ganun din, no? Yung range of motion. Sa gout, kapag meron ka ng mga tophi, deformity, kailangan ma-preserve mo yung range of motion mo. So, sa lupus, ganun din, no? So, sa osteoarthritis lang, iwasan mo lang yung mga weight-bearing tulad ng marathon or running, hindi na yun advisable. Kapag yung maliligo sila, Doc, mayroon po ba dapat na lukewarm water na or i-refer po ba natin sila sa mga hot spring, yung ganon? May tinatawag na balneotherapy. So, yung mga balneotherapy, parang spa therapy, water therapy yan. No? So, yes, highly encouraged yan, particularly in osteoarthritis. No? So, swimming is a good form of exercise on all forms of arthritis kasi hindi siya weight-bearing. So, it also enhances your range of motion. So, we encourage that as well. Pero kung sakaling nandun yung atake, pahinga lang muna talaga, Doc. No? Kasi baka malunod tayo. Sa pagkain naman, Doc, ano po ba yung mai-recommend natin? Ano? So, for gout, definitely high purine diet, iwasan, tsaka yung mga alcohol and high fructose food. Processed food in general, walang particular like yung nauuso ngayon, no, yung mga gluten-free diet. It has some value pero wala tayong direct evidence na talagang pag gluten-free ka, hindi ka magkakalupus. Hindi ganoon eh. So just try to eat healthy generally pero hindi naman ibig sabihin totally vegan ka na, no? Yung iwas ka na sa animal protein. So in moderation lang. Okay. Another question rin lang. Paano daw po ba na-diagnose itong pagkakaroon ng arthritis, Doc? Pwede daw po ba through blood test? Kasi di ba kung kapag may UTI sa urinary test, di ba, na isusuri natin kung may infection. Dito po sa arthritis, paano, Doc? So, importante talaga na ma-examine kayo ng doktor. So usually yung mga family medicine or internal medicine or any general practitioner would see you. And X-ray yan, Doc? Hindi. Konsulta lang. History and physical exam. Okay. Kasi dun sa history and physical exam, madidirect mo na kung mukhang gout ito, uric acid, pwede natin bantayan, inflammatory markers, o mukhang rheumatoid arthritis, so pwede tayo mag-request ng rheumatoid factor, anti-TCP, o kaya lupus, pwede tayo mag-request ng anti-nuclear antibody. So, yung history and physical exam is very important sa unang clinic visit. And then the doctor will decide kung kailangan pa siyang makita ng rheumatologist. Yung rheumatologist ang pwede magbigay ng additional test. And then kapag na-diagnose na, i-coordinate lang dun sa primary doctor. Basta makontrol lang yung disease, pwede nang bantayan ng kanyang primary doctor. So merong pagkakataon na talagang magang-maga ang joint, like tuhod ng may gout patient. Minsan nag-aspirate kami, tinatawag naming arthrocentesis. Ang gold standard ng gout is pag nakuha yung fluid, makikita namin, tinitignan namin yan sa microscope, nakikita namin yung crystals, para siyang karayom talaga. So yun yung tinatawag na monosodium uric crystal sa polarizer. So yun, gold standard yun. So we can do that to help in the diagnosis. So once na ma-diagnose tayo ng any types of arthritis, Doc, habang buhay na talaga natin itong dadaingin, iinom mo ng gamot, talagang bahagi na siya ng ating daily routine. Unfortunately, yung apat na na-discuss natin, lupus, rheumatoid arthritis, gout, sa osteoarthritis, talagang pag na-labelan ka, yun na yun for life, no? Pero hindi naman ibig sabihin nun nakagamot ka forever. So,
key lang dito is controlling yung inflammation, controlling yung disease activity. There are some instances na pwede kang maging off the medication. No? So, kailangan lang mabantayan. Parang disiplina rin lang talaga at saka yung regular check-up. Correct, yes. Monitoring. Any prevention tips pa po, Doc, para nga po makaiwas tayo at how to properly manage arthritis din po? So, I just have to emphasize, no, na talagang maraming klase ng arthritis. And minsan nako-confuse ang mga tao pag sinabi lang nilang dahil sa pagkain, gout na agad, hindi. May rheumatoid arthritis din. So, ang susi talaga dito is kailangan makita kung anong klase ng arthritis meron kayo or rheuma. Kasi minsan joints lang yung problema pero meron palang ibang kondisyon like meron palang nagkakaliski sa balat, psoriasis naman. So, marami eh. Tapos ankylosing, marami pang iba. So, pag na-diagnose naman kayo, yun lang naman yung unang part na medyo magastos. Halimbawa, kailangan kayong gawa ng mga tests o kaya ng mga imaging. And then, tama na yung gamot afterwards. Kasi I don't encourage you take pain reliever all the time. Lalo na yung mga over-the-counter na paulit-ulit. Yes. Kasi paulit-ulit yung arthritis nyo, baka talagang mas malalim na reason yan. Hindi lang yan yung kung bakit umaatake lagi. Correct. Oo, na kailangan talagang ma-diagnose. Okay. Para po sa mga gusto po, Doc, na magpakonsulta sa inyo, ang clinic address at ang inyong pong hotline number. Merong website ng Philippine Rheumatology Association, so philrheuma.org. Makikita nyo doon lahat ng listahan ng rheumatologists sa Philippines. Tapos, makikita nyo doon yung area kung Luzon, Visayas, and Mindanao. So ako, nasa St. Luke's lang ako, both Quezon City and BGC most of the time. Okay, maraming salamat once again, Dr. Evan Vista. Thank you. Keep safe. Ingat. Ingat rin po. Salamat po sa inyong pakikinig at panonood sa programang Lunas. Muli ako si Eleni Bensal. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino.